Mula kay John Reps mga kapatid, no, hawak na daw ang patunay na si Duterte ang nagpasok ng 36 Chinese sa PCG. Naalala ninyo mga tol? Yung nabalita at nalaman natin na may nakapasok na palang 36 na Chinese sa PCG Auxiliary. At mga high-ranking officials pa mga tol. Sabi rito, sa videong panonoorin natin, bibigyan natin to ng reaction, hawak na daw ang patunay na si Duterte ang nagpasok ng 36 Chinese sa PCG. Kung totoo man yan, di na rin naman tayo magugulat mga kapatid eh. Diba? Sabi nga ni Digong I love Xi Jinping. My goodness. Well anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tahas ang sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte nakapasok sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard ang 36 na Chinese nationals na posible umanong merong pang miyembro ng Chinese military. Nako. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barkong pangdigma ng Amerika muling nag-operate sa karagatan ng Pilipinas bilang pagpapakita ng suporta nito sa Pilipinas. At abangan din mamaya ang Di sinampal na naman si Roque ng katotohanan. Di ba sinasabi niya hindi daw tutulong ang Amerika, mga tol. Ayaw daw ng Amerika, pero mo, spokesperson daw siya ng Amerika, no? Nagmala ay spokesperson ng Amerika eh. live fire exercise ng South Korea kung saan sabay-sabay na pinaputok ang iba't ibang mga kagamitang pangdigma nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tila ipinagkibit balikat lamang ng China ang panibagong mga pulisiyang planong ipatupad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaugnay sa naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos hingil sa mas pagpapatatag pa sa koordinasyon ng maritime security ng bansa laban sa mga seryosong banta sa territorial integrity at kapayapaan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Bilang tugon dito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang mga pulisiyang ipapatupad ng ating bansa ay hindi makakaapekto sa soberanya at maritime rights ng China sa naturang lugar. Kasabay nito ay sinabi rin ng naturang Chinese officials na umaasa raw ang kanilang bansa na sa kabila nito ay uobserbahan ng Pilipinas ang umano'y mga commitment at consensus nito sa China. Gayon din ang mas mapayapang pamamahala ng sitwasyon sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagnegosasyon. Matatandaan Kinikilabutan na China. Wala nang banta-banta oh. Kinikilabutan na China. sitwasyon sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagnegosasyon. Matatandaan noong nakaraang linggo ay nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagbibigay diin sa kanyang utos na mas palakasin pa ang maritime security and awareness ng Pilipinas sa maritime domain sa gitna ng mga bantang kinakaharap ng ating bansa sa territorial integrity, partikular na sa West Philippine Sea. Tatandaan ninyo mga tol hindi rin gusto ng ating gobyerno yung pumasok tayo sa gera. Kasi kung gusto ni PBBM na pumasok tayo sa gera at gusto yan ng ating mga army, di sana gumanti na sila kahit water cannon man lang. Diba? Di sana gumaganti na sila ng putok mga tol. Pero hindi natin ginagawa yon. Bakit natin sinasabi to? Kasi yung mga pro-China mga kapatid, yung mga nagbabalak ng masama ngayon sa ating bansa. Masama talaga balak nila mga kapatid. Ang gusto nila ibagsak ang gobyerno natin. Yun ang gusto nila eh. Kaya ang ginagawa nila mga tol, no, gumagawa sila ng senaryo sa isip nila, yung matagal na nilang kinakatakutan. Which ayaw din naman natin mangyari, yung magkaroon nga ng gera dyan. Yun ang pinantatakot nila sa mga Pilipino. Dapat aware kayo doon mga kapatid kasi propaganda ng China yun. Kaya nga ang ginagawa ng China, nananakot lang sila eh, naninindak sila eh. Sabi nga kung magpapa-intimidate ka sa China, talo ka na agad, dun pa lang. 'Di ba? Hindi ka pwedeng maging leader, hindi ka pwedeng maging presidente ng Pilipinas kung sa onting paninindak lang ng ibang bansa na gustong sumakop sa iyo, magpapasakop ka naman agad. 'Di ba?
Para saan pa naging leader ka, para saan pa naging ama ka ng Republika ng Pilipinas kung bigla kang bibigay, 'di ba? Papasakop ka na lang agad. Yun ang gustong mangyari nila ano nung nagbabagsak ng gobyerno natin. Kaya puro pananakot ang ginagawa nila. Dapat aware kayo doon mga tol. At sa ibang balita naman mga kabayan, tahasang sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte nakapasok sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard ang 36 na Chinese nationals. Ayon sa isang panayam ng DZBB kay Barbers, nakatanggap siya ng impormasyon na sa Duterte administration nakapasok ang mga Chinese sa Philippine Coast Guard na posibleng nag-iispiya lamang anya. Ayon sa Siguro ipinadala na rin ng Chinese yun mga tol. Di ba nga nagkaroon siya ng gentleman's agreement? O para wala ring tiwala sa kanyang Chinese o para makasigurado kami natutuparin ninyo yung agreement natin na hindi kayo magdadala ng repair materials dito sa BRP Sierra Madre o magpapasok kami ng Chinese diyan sa PCG nyo at sila ang magre-report sa amin. Di ba posible mga tol? Hindi ko sinasabing ganun ang totoong nangyari pero kung titignan mo mga kapatid, meron siyang kasunduan Sa tingin mo ang China magtitiwala ng buong puso sa Pilipinas? Kay Digong? Hindi pa presidente si Digong, si Xi Jinping na yan mga tol. Oh. Kaya siguro gano'n. Si Digong naman, yes master. Yes master. Yes master. Wala rin siya magawa kahit sabihin natin ayaw ni Digong. Sabihin natin mga kapatid, mahal na mahal ni Duterte ang Pilipinas. Ayaw niyang pumayag. Ang problema mga tol, pinagmumura niya na yung Amerika Pinagmumura niya na yung United Nations, dami na niyang inaway Wala na siyang ibang malalapitan mga tol China na lang ang nandiyan China. O di ba, pinagmamalaki niya nga ang China nangako. Nangako tutulong, di ba? O anong nakalagay sa balita? Less than 5% mga tol ang ipinadala ng China na tulong dun sa mga railways na nila, less than 5%. Grabe, 'di ba? Magkano yung tulong nasa 24 billion ba yun? 24 million. Basta nasa ganun ng halaga mga tol, less than 5% lang. China, titiwala ka diyan kung paano wala silang tiwala sa iyo. Wala silang tiwala sa mga sa mga sinasabi mo, 'di ba? kongresista, nakakuha na rin siya ng mga larawan ng mga Chinese na ipinasok sa Philippine Coast Guard. Ilan ay may mga mataas pa anyang ranggo at ipapakita niya ang mga nasabing larawan kapag nagkaroon muli ng hearing. Sinabi ni Barbers na ang mga espiyang ito umano ang posibleng dahilan kung bakit nahaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. O di ba? Makes sense mga kapatid. Makes sense. No? Kailan nakapasok yung mga espiyang yon, mga Chinese pumasok sa Coast Guard? Panahon ni Duterte. Kailan nagkaroon ng kasunduan? Panahon ni Duterte. Gentleman's agreement. Sa tingin nyo, China magtitiwala ng buong puso? Ang presidente ng Pilipinas nangakong hindi magdadala ng repair materials. Para masigurado natin, magpasok tayo ng Chinese dyan. Sila magre-report sa atin kung ano ang hakbang ng PCG, kung ano ang mission nila. Makes sense. Dagdag pa ni Barbers, may mga nakarating na rin sa kanyang mga impormasyon na kapag nag-resupply mission sa Ayungin Shoal, nagugulat na lamang ang mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy na sinasalubong na sila ng mga China Coast Guard. Paglalahad ni Barbers, maaaring nakakuha agad ng impormasyon o nabisuhan agad ang mga China Coast Guard na may paparating na resupply mission. Kaya agad na nakapwesto ang mga barkong ito ng China. So tama talaga si Risa Hontiveros dito no? Treasonous yun Grabe. Tapos may mga nababasa akong comment, no? Talaga maka-Duterte sila. Bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Dapat din daw mahubaran ng maskara ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nasa likod ng pagpasok ng 36 na Chinese nationals sa auxiliary force nito. Sinabi ni Barbers na mahalagang makilala ang mga makabagong makapili na kumakampi umano sa kalaban kaysa sa mga kapwa Pilipino. Noong panahon anya ng Hapon sa Pilipinas ay mayroon na tayong mga makapili noon at ngayon meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Oo. May sarili pa nga silang channel.
'Di ba? Ni-interview pa nga sila minsan, eh. 'Di ba, may mga vlogger din yung mga 'yun, eh. Panahon na niya para imbestigahan at kilalanin ang umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan. Naku, Matatanda kilalang-kilala na natin sila mga tol. Darating din 'yan. ang sa pagtatanong ni Barber sa deliberasyon ng House Committee on Transportation noong mga nakaraang linggo, sinabi ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan na 36 na Chinese nationals ang inalis na nila sa listahan ng auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Ngunit sa mahigit 3 taon na silang nakapaloob sa Philippine Coast Guard, malamang ay may mga kasama na umano itong mga espiyang Chinese military at inalam na nila ang lahat ng mga estratehiya, mission and objectives, communication gadgets at duties and functions ng lahat ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Siyempre alam na rin nila yung iba't ibang radio station niyan, yung frequency, mga gano'n. Kaya siguro 'pag may nag-uusap-usap na mga Pilipino, nakikinig na rin yang mga 'yan, mga tol. Tapos meron sila dun mga marurunong umintindi ng English at Tagalog. Siyempre tagal na dito na yang mga 'yan. Napag-aralan na talaga nila 'yan at alam niyo naman mga tol, ang Chinese talagang kalat sila sa buong mundo. Isa na sa mga patunay dito ay ang mga ilang beses ng mahak na mga social media account ng Philippine Coast Guard. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalang hiyaan sa Philippine Coast Guard at dapat panagutin sa batas kung bakit umano nila ito pinayagan. Well, mga kabayan, wala namang magagawa talaga ang Philippine Coast Guard noon kapag inutos na ni dating Pangulong Duterte Tama. ang gusto nito. At dagdag na balita mga Alam naman kabayan, natin naglalayag ngayon ang Carrier Strike Group ng Amerika na USS Theodore Roosevelt pabalik sa South China Sea matapos itong bumisita sa Singapore. Matatanda ang nag-operate ang Carrier Strike Group na ito noon matapos ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. At sa Philippine Sea naman, patuloy namang nag-ooperate ang ERG ng Amerika o Amphibious Ready Group. Samantala sa isinagawang live fire exercise ng South Korea, Okay. So, putulin na natin to rito mga kapatid. Ito lang naman yung gusto ko bigyan ng reaction video. Nakalagay ang link sa ibaba, no? Pwede niyong panoorin to kay John Reps, mga kapatid, no? Yung doon nga sa mga nakapasok na 36 Chinese sa PCG, mga tol. Ano ang masasabi ninyo diyan, no? Panahon daw ni Digong 'yan, mga tol. Ikaw ba ay mananatili pa rin, no? Sobrang tapat, himod puwet ka na rin ba? Yung iba kasi talagang ano, mga tol, alam niyo 'yun, wala na, mahirap talaga ipagtanggol, mahirap talagang, suportahan, mga kapatid. Pero yung iba, balewala naman sa kanila yung pagiging Pinoy nila at saka pagiging ano nila, para sa bayan. Hindi, para sa pansariling interes na lang yung kanila, mga tol, eh. Well, anyway, puwede kang magbigay ng komento sa ibaba, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.